Magandang umaga. Para sa ika-4 na linggo ng ating aralin, meron tayong dalawang paksa sa araw na ito. Una ay ang iba't ibang ideolohiya at ang mga malawakang kilusang nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya. Ikalawa, ang Asya at ang dalawang digmaang pandaigdig. Ating unahin ang iba't ibang mga ideolohiya na umusbong sa Timog at Kanlurang Asya. Para sa layunin natin ngayong araw, una ay natatalakay ang kahulugan at iba't ibang uri ng ideolohiyang umusbong sa Timog at Kanlurang Asya. Ikalawa, na iahambing ang iba't ibang ideolohiyang namayani sa Timog at Kanlurang Asya. Ikatlo, napahalagahan ang iba't ibang nasyonalistang pagkilos buhat sa mga umusbong na ideolohiya sa Timog at Kanlurang Asya. Panghuli, nakabubuo ng sariling pagsusuri sa iba't ibang ideolohiyang umusbong sa Timog at Kanlurang Asya. Kung kayo ang tatanungin, ano ang unang salita na pumapasok sa inyong isipan kung maririnig ang terminong ideolohiya? Kung babalikan ang kasaysayan, ang kauna-unahang nagpakilala ng salitang ideolohiya ay si Anton Destot de Tracy, kung saan kanyang binigyang kahulugan ang ideolohiya bilang isang malawak na agham na sistema. Ito ay mula nga sa salitang Griego na ideya na may kahulugang pattern at logos na may kahulugan naman na compilation of patterns. Makikita rin natin na ang ideolohiya ay isang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na tuwirang sinusunod ng mga tao. Gayon din, ang ideolohiya ay tumutukoy sa mataas na uri ng pagpapahalaga at mga kasagutan sa mga suliranin at pangangailangan ng mga mamamayan. Kalimitan itong nakaayon sa kultura at kasaysayan ng isang bansa. Dito, makikita natin na ang kaisipan ay dapat nakaayon sa pinagmulan kung saan ito gagamitin. Dapat ito ay nakaangkla sa pagkakakilanlan, kultura, identidad ng isang bansa kung saan ito pinapatupad or ipapatupad. Gayon din, ang gamit ng ideolohiya ay upang matugunan ang suliranin, pangangailangan tungo sa pagbabago. Mayroong dalawang pangunahing kategorya ang ideolohiya. Ang ideolohiyang pangpolitika at ideolohiyang pang-ekonomiya. Unahin natin ang ideolohiyang pang-ekonomiya. Nakatuon ito sa mga patakarang pangkabuhayan ng bansa at paraan ng paghahati ng kayamanan nito sa mga mamamayan. Tandaan natin na kapag pinag-uusapan ang ideolohiyang pang-ekonomiya, ito ay tumutukoy sa pagpapataas ng kita ng isang bansa, mga kaisipan na maaaring gamitin sa sistema kung paano pa mapapataas ang kita ng isang bansa, gayon din kung paano ito mapapalaganap o madidistribute sa isang bansa. Ang ikalawang kategorya ng ideolohiya ay ang ideolohiyang pampolitika. Kapag pinag-uusapan ang politika, ito ay pumapatungkol sa proseso o pamamaraan ng paggawa ng pasya para sa mga grupo ng mga tao. Bagaman kadalasang iniuugnay ang politika sa pamahalaan, maaari ring pagmasdan ito sa lahat ng interaksyon ng grupong pangtao, kabilang ang pangkalakal, pang-akademya, at mga relihiyosong gawain. Ito ay nakapokus sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pagpapatupad ng mga batas at kautusan sa mga mamamayan tungo sa pagbabago. Sa ideolohiyang pampolitika, tatandaan natin ang salitang pamumuno. Ito ay mga kaisipang nagbibigay ng ideya, ng pattern, ng basic foundation kung paano pamumunuan ng pamahalaan ang lipunang kanyang nasasakupan o sa pagbabago. Tandaan natin na ang pagbabago ay maaaring pumatungkol sa positibo o negatibo. Maituturing na maraming ideolohiya o kaisipan ang umusbong at nabuo sa buong mundo. Ngunit para sa talakayan natin ngayon ay magbibigay tuon tayo sa iba't ibang ideolohiya na nabuo at umusbong partikular na sa rehiyon ng Asya. Una ay ang demokrasya, kung saan ito ay pumapatungkol sa kapangyarihan ng pamahalaan na nasa kamay ng mga tao, ng mga mamamayan.
Ilan sa halimbawa nito ay ang pagkamit ng demokrasya ng Pilipinas noong 1986 sa pamamagitan ng mapayapang rebolusyong EDSA People Power. Ikalawa ay ang sosyalismo. Ito ay nakabatay sa patakarang pang-ekonomiya na kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang pangkat-tao. Ilan sa mga bansang yumakap sa ideolohiya ng sosyalismo ay ang China, ang Vietnam. Ikatlo ay ang komunismo. Ang komunismo ay nagsasaad na walang uri ng mga tao sa lipunan, pantay-pantay ang lahat, walang mayaman o walang mahirap. Ilan o pangunahing bansa na yumakap at nagpakilala, nagpalaganap ng komunismo ay ang Russia, ang Soviet Union, kung saan nagkaroon pa ng pagtatalo sa pagitan ng Amerika at ng Soviet Union sa kanilang mga ideolohiyang nais ipalaganap sa bawat bansa. Nandyan ang kapitalismo ng US, nandyan ang komunismo ng USSR. Ikaapat, ang kapitalismo. Ito ay sistemang pang-ekonomiya kung saan ang kalakalan o paraan ng produksyon at industriya ay kinokontrol sa pamamagitan ng pribadong pagmamay-ari. Dito makikita natin na sa panahon ngayon, laganap na ang ideya ng kapitalismo kung saan karamihan o kalimitan ng mga nagmamay-ari sa korporasyon, sa mga negosyo ay ito ay sa pribado na sapagkat may mga pagkakataon na hindi kayang suportahan ng pamahalaan o ng publiko ang serbisyong dapat makuha o dapat makamit ng mga mamamayan sa isang bansa, kaya't nakikipag-partner o nakikipagtulungan sila sa mga pribadong kumpanya, pagmamay-ari upang masuportahan ang mga pangangailangan ito. Panghuli, ang pasismo. Ito ay isang ideolohiya na naniniwalang napapailalim ang kapakanan ng mamamayan sa tunguhin at interes nito. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Timog Asya, karamihan sa mga bansa rito ay hawak ng mga Ingles, ng Great Britain, kung saan namayani ang ideolohiya ng kapitalismo ng mga kanluranin kung saan karamihan sa mga korporasyon, sa mga negosyo ay hawak ng mga Briton. Dito, umusbong ang kilusang nasyonalista at ang pamamayani ng ideolohiya ng demokrasya sa Timog at Kanlurang Asya kung saan hindi matanggap ng mga mamamayan dito, partikular na sa India, no, ang pagbabalewala at pag-alis sa kanila ng mga nakagisna nilang kultura, ng kanilang pagkakakilanlan, kaya't maraming mga pagkilos ang sinagawa ng iba't ibang bansa upang makamit ang kanilang minimithing kalayaan. Dumako naman tayo sa bansang India at Pakistan. Ito ay pinangunahan ni Mohandas Karamchand Gandhi o mas kilala sa tawag na Mahatma Gandhi, na ang ibig sabihin ng Mahatma ay Great Soul. Pinangunahan niya ang kilusan sa pamamagitan ng pamamaraang mapayapa ayon sa ahimsa at satyagraha. Kapag sinabi nating ahimsa, ito ay ang puwersa o lakas ng kaluluwa upang labanan ang puwersa ng armas. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng una, dasal, ikalawa, meditasyon, at ikatlo ay ang pag-aayuno upang mailabas ang katotohanan o satyagraha, the truth force. Ilan sa mga ginawang kilos o pagkilos ni Mahatma Gandhi, una ay ang Salt March. Noong 1930, si Gandhi ay naglungsad ng isang demonstrasyon upang ipadama ang pagsuway sa kinamumuhiang Salt Act na ipinatupad ng mga Briton sa bansang India. Ayon sa batas na ito, sa pamahalaan lamang maaaring bumili ng asin ang mga Indian at kinakailangan din nilang magbayad ng kaukulang buwis sa pagbili nito. Upang maipakita ang pagtutol, si Mahatma Gandhi at ang kanyang mga tagasunod ay naglakad ng 240 miles, 240 milya, patungong baybay dagat. Pagsapit sa baybay dagat, sumalok sila ng tubig alat, at sinimulang gumawa
ng asin. Ang mapayapang protestang ito ay ang tinatawag ngang Salt March. Isa pa sa ginawa ng mga Indian ay ang pagboboykot sa mga produkto, kung saan sa pamamagitan nito ay hindi na nila tatangkilikin ang mga produktong gawa ng mga Briton sa kanilang bansa. Katlo ay ang hindi pagbabayad ng buwis, kung saan bilang pagpapakita ng pagtutol ng mga Indian o kanilang pagtuligsa sa mga ipinapatupad na batas at pamamahala ng pamahalaang Ingles, ay hindi nila sinusuportahan ang mga ito, dahilan upang hindi nila tangkilikin o hindi sila magbayad ng kani-kanilang mga buwis. Panghuli ay ang paghahabi ng tela. Isa sa mga umusbong na ideya ng mga Indian ay huwag nang tangkilikin ang mga tela na nagmumula sa mga Ingles o ang mga tela na gawa ng mga Ingles. Bagkus, gumawa na lamang sila ng sarili nilang habi ng mga tela at dito ay ang kanilang damit magmumula. Ito ang kanilang susuotin. Sa pamamagitan nito ay hihina ang kita ng mga Briton at maaaring makaapekto ito sa kalagayang pang-ekonomiya ng bansang ito. Mula sa pamamahala ng mga Ingles, napansin ng mga nasyonalista sa bansang India na hindi ito nakabubuti at nawawala unti-unti ang pagkakakilanlan ng kanilang bansa, gayon din ng mga mamamayan nito. Kaya't si Swami Dayanand Saraswati ay iminungkahi ang muling pagbasa ng Veda sa kanilang mga mamamayan upang ito ay maging batayan upang buhayin ang kanilang pagkakakilanlan at maging batayan din ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Indian. Hinangad ng mga Indiano na magkaroon sila ng sariling pamahalaan at konstitusyon, ngunit naging mabagal ang tugon dito ng pamahalang Ingles. Hindi kaagad na isakatuparan ang pagnanais na ito, kaya't si Bal Gangadhar Tilak at ang militanteng nasyonalista mula 1905 hanggang 1914 ay nagsagawa ng mga mararahas na pagkilos laban sa pamahalaang Ingles. Kung kaya't noong 1935 ay nagbigay na ang Great Britain ng isang bagong konstitusyon na isang legislatibong bicameral at federal, kung saan magkakaroon ng sanggunian ng mga estado at ng kapulungan. Ngunit sa konstitusyon na ipinagkaloob ng pamahalang Ingles ay hindi ito nagustuhan at agad na tinanggihan ng mga Indian at Muslim. Para nga sa mga Muslim, kanilang sinasabi na kung ang mga Hindu ang higit na magkakaroon ng kontrol sa bansang India, hindi nito mabubuhay at mairerepresenta ang pamumuhay, kultura at pagkakakilanlan ng mga Muslim sa bansang ito. Kung kaya't marapat at hinangad ng mga Muslim na magkaroon sila ng sariling bansa, ng hiwalay na bansa. Dito nga at ito nga ang dahilan kung bakit nabuo ang All Indian Muslim League noong 1906 sa pangunguna ni Muhammad Ali Jinnah. Hinangad nila na magkaroon sila ng sariling bansa. Naging masigla naman ang pagkilos ng liga na ito at ito rin ang nagbigay daan sa pagbuo ng bansang Pakistan na naihayag ang kasarinlan kasabay ng India noong Agosto 15, taong 1947. Kung babalikan ang kasaysayan, ang bansang Sri Lanka ay pinamunuan ng Great Britain mula 1796 hanggang 1947. Kung mapapansin, nabuo ang Ceylon National Congress noong 1915 sa anong dahilan? Sapagkat ninais din naman ng mga mamamayan sa bansang Sri Lanka na magkamit ng sariling otonomiya, ng pamahalaan, ng sariling kalayaan sa kanilang bansa. Trivia. Fun facts. Bakit tinawag na Ceylon National Congress? Bakit hindi Sri Lankan National Congress and such? Dahil ang bansang Sri Lanka
Kung babalikan natin ang kasaysayan, Ceylon ang kauna-unahang pangalan nito. Sumunod, dahil nga naitatag ang first political party, ang Ceylon National Congress noong 1915 ay nagkaroon ng iba't ibang pagkilos upang ipaglaban ang kasarinlan ng bansang ito. Nandyan si Don Stephen Senanayake o binansagan din na ama ng kasarinlang Sri Lanka sapagkat sa pakikipaglaban sa pamahalaang Ingles ay isa si Don Stephen sa mga nanguna sa mga pagkilos na pinangunahan ng kanilang bansa upang makamit ang kalayaan, at hindi naman sila nabigo sapagkat noong February 4, 1948 ay ipinahayag ang kasarinlan ng bansang Sri Lanka, at ang kauna-unahang Prime Minister nito ay walang iba kundi si Don Stephen Senanayake. Kung paano nahikayat at na-inspire ng American Revolution ang French Revolution, ay ganito rin naman ang nangyari sa bansang Nepal. Malaki ang ginampanan ng mga Pilipino noong 1986 EDSA People Power Revolution sa pagkamit ng kalayaan ng mga mamamayan sa Nepal. Sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution noong 1986 ay nagsilbi itong hudyat upang gisingin ang natutulog na kamalayan ng mga mamamayan sa Nepal na magkamit din ng kanilang kalayaan, ng sariling pagkakakilanlan at kasarinlan. Kaya noong 1990 nga ay nagkaroon ng Revolution People Power sa bansang Nepal. Taong 2007, Disyembre 24, ay nagsagawa ng Nepalese Constituent Assembly kung saan may layon ito na lansagin o buwagin na ang monarkiya sa kanilang bansa. At noon ngang Mayo 28, taong 2008 ay itineklara na ang Nepal bilang isang Federal Democratic Republic. Dumako naman tayo sa kanlurang Asya, partikular na sa bansang Israel. Taong 1900s, umusbong ang iba't ibang pagkilos upang makabalik na ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Tinatag nga ang kilusang Sayonismo ni Theodor Herzl noong 1897 kung saan layunin nito na makabalik na sa lupang pangako ang mga Hudyo sa Palestine. At nagsimula nga ang kilusan upang makabalik na ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Libo-libong mga migranteng Hudyo ang muling pumunta sa Palestine at doon ay nanirahan. Labis naman itong ikinagalit ng mga Arab sapagkat ito ay paglapastangan sa kanilang teritoryo at paniniwala. Kaya nga noong 1921 ay alinsunod na rin sa kagustuhan ng mga Arab ay inayos ng pamahalaang Ingles ang usapin patungkol sa hatian ng teritoryo ng mga Arab at ng mga Hudyo. Nagkaroon nga ito ng dalawang estado, isa para sa mga Hudyo at isa naman ay para sa mga Arab. Gayon din, naganap din ang tinatawag na Holocaust o ang other term nito ay Shoah noong 1933 kung saan humigit kumulang 6 na milyon ang pinagpapatay ni Adolf Hitler na mga Jews, ng Nazi Germany na mga Hudyo sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, partikular na noong 1933 hanggang 1945. Ngayon din, noong Mayo 14, 1948 ay ang bansang Israel ay inihayag na ang kalayaan at ang unang punong ministro nito ay si Ben Gurion. Dahil na rin sa kapabayaan ng mga Ottoman Turks, ay sumibol ang iba't ibang kilusang makabayan sa bansang Iraq noong 1900s. Dito, nagkaroon ng pag-usbong ng iba't ibang nasyonalistang pag-aalsa, partikular na sa lugar ng Baghdad kung saan ang pamahalaang Ingles na nakakasakop sa Iraq at Palestine pagkaraan ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nahirapang magapi
nahirapang sugpuin ang mga nag-aalsa laban sa kanilang pamamahala. Kaya't walang nagawa ang British Empire kung kaya't ipinagkaloob sa Iraq ang kanilang kalayaan at iniluklok si Haring Faisal I noong August 23, 1921 bilang hari. Ngayon, nang ipinagkaloob ng Great Britain ang kasarinlan ng Iraq noong 1932, bagaman mayroon na itong sariling hari, ang mga industriya, partikular na ng langis, ay monopolyado pa rin ng mga kanluranin. Ito ay hinahawakan pa rin ng mga naglalakihang kumpanya na mula rin naman at nakabase sa mga kanluranin. Gayon din tinawag ito na Republika ng Takot sapagkat matapos mamatay ni King Faisal ay lahat ng mga desisyon at mga pagbabago na nais pairalin ng pamahalaan ng Iraq ay isinasagawa sa pamamagitan ng dahas. Ito ay ang labis na pagkontrol sa mga mamamayan ng bansang Iraq sapagkat merong nais na ideya at kagustuhan mamayani sa bansang ito. Dahil na rin sa kalupitan at walang habas na pagtataas ng buwis sa langis ng mga Turks, ay naghangad din ng kasarinlan ang mga Arab mula sa mga ito, sa mga Ottoman Turks. Noong 1744, iba't ibang mga samahan ang bumuo ng alyansa tungo sa iisang layunin at ito ay palitan na ang pamunuan sa kanilang bansa, makapagtatag ng politikal na alyansa na siyang mamumuno sa bansang Saudi Arabia. Noong unang digmaang pandaigdig nga ay tumulong si Haring Abdul Aziz at ang mga nasyonalistang Arab sa British government upang patalsikin at labanan ang Ottoman Turks. Kapalit nito, kapalit ng kanilang pagtulong ay ang kasarinlan na ipagkakaloob ng British government sa mga mamamayan ng bansang ito. Sa modernong kaharian ng Saudi Arabia ay ito ay pinagharian at nilikha rin naman ni Haring Abdul Aziz ibn Saud. Ngayon, sa kanyang paghahari ay nagkaroon siya ng puwersa na sumakop sa ilang mga karatig bansa nito, partikular na sa Riyadh noong 1902, kung saan ginawa niya ring leader ang kanyang sarili. Noong 1932 naman ay ginawa niya ginawa niyang hari ang kanyang sarili ng Saudi Arabia. Ito ay isang self-proclaimed, no? Kaya makikita natin sa ating presentasyon na walang demokrasya, bagkus absolutong monarkiya ang meron sa bansang ito sapagkat mapapansin natin, puro self-proclaimed ang ginawa ni Haring Abdul Aziz ibn Saud sa kanyang sarili bilang isang leader, bilang isang hari ng bansa. Isa pa ay ang produksyon ng langis at petrolyo sa Saudi Arabia na hanggang ngayon ay atin pang inaasahan at nakikita. Gayon na lamang ang tulong nito sa bansang Saudi Arabia sapagkat sa pamamagitan ng produksyon ng langis at petrolyo ay nagkakaroon ng puwersa, nagkakaroon ng koneksyon, nagkakaroon ng lakas ang bansang Saudi Arabia upang magkaroon ng impluwensya sa mga bansa sa buong mundo.